ikwento ko sa inyo kung bakit hindi natuloy ang modification namin sa motor na yan para maging aware din ng lahat kung sakaling nagpaplano kayo na magpapamodify ng motor dito sa Von Enhance. Una, dinala yung motor na yan na nabigla na lang kami, biglang dumating. Samantalang a day before, nag-uusap pa without finality kung kailan dadalhin yung motor at kung ano yung mga gagawin, etc. etc. So biglang dumating, siyempre in-accept natin. Ako, customer yan eh. So, ayun, unang sinabi sa akin na bago daw galawin, kung pwede paandarin muna. Sabi ko, bakit ayaw ba umandar? Hindi raw umaandar. So, siyempre, ang nagdala, kaibigan lang di umano nung may-ari. So, siyempre, tanong-tanong muna, no? Bakit ako hindi umaandar? Kasi ang tagal na stock. Ano baka ako yung may-ari? Baka seaman o ano, nag-abroad o ano. Hindi naman sabing ganun. Kasi, una sabi, sa kaibigan niya daw yan. At hindi raw nagagamit kasi busy. Kaya pinagamit muna doon sa kaibigan nung may-ari. Okay. Nagtagal daw doon. Tapos, siyempre, pansin ko, sabi ko, kung hindi nagagamit, bakit worn out na yung gulong? Yung mga tanong kong yun, part na rin ng aming mga inquiry bago namin tinatanggap ang motor dito. So, siyempre, sa tagal ko na nagmumotor, alam ko ang kondisyon ng motor. Sabi ko, ba't hindi ginagamit? Bakit pudpud? Yun ang gumagamit yung kaibigan niya. Kung ginagamit ng kaibigan niya, di umaandar yan. Di ba? So, kasi meron akong instinct sa pag-iimbestiga. Anyway, sabi ko, sige, anong gagawin natin? Sabi niya, yung manibela, ibabalik sa stock. Okay, no problem ako. Tapos sabi ko, yung battery niyan malamang sira na kung hindi nagagamit. Kaya malamang bibili tayo ng battery. Tapos, sabi niya, yung muffler din, sabi ko, yung muffler ba gagawin din natin? Sabi niya, hindi. Gusto munang marinig nung kaibigan ko, which is yung may-ari nga. Gusto munang marinig yung tunog. Medyo, ko sabi ko, kung kanya tong motor na to, alam niya yung tunog. Diba? Tapos sabi niya, hindi kasi pinalitan ng kaibigan niya. Okay, kung pinahiram mo yung motor mo, bakit mo papayagang palitan yung tambutso? So, anyway, yung for the benefit of the doubt, sige, pinayagan niya ng may-ari, no, na palitan yung muffler without his knowledge. So, sige. Sabi, sige, iwan mo dito at pacheck ko sa mekaniko ko. Okay, umalis na ako. O umalis na siya. Pagkatapos, tumawag, sabi, papapalitan daw yung kulay from white, gagawin daw black. So, sige, no problem. Pero matatagalan yan kasi hindi naman kami dito ang nagpipinta. Kakalagin lang namin, papadala yan doon sa nagpipintura habang ginagawa naman namin yung ibang accessories dito. And then, a few hours later, tumawag na naman. Sir, white na lang din kasi ganyan daw talaga ang original pala niyan. So, nalilito na ako, sabi ko, sa isip-isip ko, teka muna, hindi ito, hindi siguro talaga siya ang first owner ng motor na to. Sige, whatever it is, wala akong pakialam na doon eh. Kaso, syempre, papalitan yung kulay. Hiningan namin ng dokumento. Sabi ko, akin na yung ORCR. Syempre, para ma-ensure namin na malinis ang lahat. Ang sagot, kailangan pa ba yun? Syempre, sir, hindi naman kami yung shop na house-show lang dito eh. Legal lang lahat dito. Bumabayad kami ng tax, rehistrado kami. At ang mga ginagawa namin motor dito, mga high-end. So,
yan yung modification, babaguhin natin ang kulay. So we need to see the documents para walang problema. Hindi tayo naghihinala ng kung ano pa man. Wala tayong ganong hinala. Ano lang yun? SOP lang yun. Standard of procedure. Ika nga. So, sabi niya, sige. Tapos tinatawagan niya yung amo niya. Tapos hanggang sa matagal, mga 2 oras na hindi niya raw makontak. Sabi ko, sige, hindi ko muna gagalawin yung motor. At saka by the way, ako, kung kahit na i-copy lang, whether it is tawag dito, registered this year o expired na yung documents, kailangan ko yung documents. Kung yan ay galing ng Japan pala, kung saan na illegally ipinasok. Halimbawa lang sa akin on my part, hindi ko na sinabi sa kanya yon. Kung yan ay illegal na pinasok dito, somehow meron niyang shipping documents. So yun lang, ibigay mo sa akin lahat yun. Pero kung malinis yung papel, madali lang naman yun, di ba? I-copy lang eh. So later sinabi niya na yun daw kaibigan niya, ang original na may-ari daw yung kaibigan ng kaibigan niya na nasa isang sangay ng gobyerno nagtatrabaho. Medyo palayo ng palayo yung kwento. Hanggang sa habang pinag-uusapan namin yun, bigla siyang nag-transfer ng down payment. 20,000 yung dinaw niya. So, sabi ng misis ko, umpisa na ba? Hindi, wag mo munang galawin yan kasi hanggang hindi binibigay yung documents. Tapos, so nandyan lang yung motor, di namin ginagalaw. After few minutes, eto na naman. Tumawag na naman na kung hindi din lang daw namin gagalawin, okay na lang, hindi na raw pipick upin na lang daw nila. Kasi hindi raw makita documents. Siguro, tapos na-offend daw yung may-ari. Sorry sir, I don't mean to offend you. Pero, hindi naman siguro masama yung inihingi namin na i-copy lang ng registration. Kung walang registration pa, halimbawa bago yung motor, hindi pa registered, i-copy lang ng resibo ng motor. Ito luma eh. So kung walang CR na maipapakita, any documents na magpapatunay, kahit deed of sale nyo lang, kung kanino man lang binili, wala silang ibinigay, siguro nainis na lang sa akin, baka meron, pero hindi na lang binigay. Whatever the reason was, I don't care. So, ayun, biro mo, nag-down ng bigla-bigla. Hindi pa nga malinaw yung usapan, nag-down. Akala siguro ganun-ganun lang na, sige, tuloy na natin yung project, nag-down na. Hindi, binalik namin yung pera. Tapos, ayun, kinuha yung motor, wala ako nung oras na yon. So, nagbili na lang ako sa tao ko na papirmahin, kuna ng video na nilalabas yung motor. By the way, isa pa pala, nung wala na siyang maipakitang documents, no? Kasi hindi raw makita, etc. Daming dahilan. So, isa na lang sinabi ko, sige, gagawa na lang tayo ng waiver, pipirmahan mo. So, sa waiver, nakasulat syempre doon na si Bone & Hands ay hindi nila, they will not hold Bone & Hands responsible for any, consequences doon sa modification ng motor na yan. So, yun lang yung pipirmahan. Tapos sabi niya, sir, paano yun? Wala rin yung kaibigan ko. Siya yung may-ari talaga niyan. Sabi ko, di, ikaw ang nagdala, ikaw ang pipirma. Di ba? So, ayun, nung after 1-2 hours later, ay tumawag na, sir, di bali na lang daw, kukunin na lang daw namin. Meron na kami nakitang ibang gagawa. Di sagot ko, di wow. Di dalhin nyo sa iba. Anyways, so dun sa gustong in the future na magdadala ng motor dito, wag po kayong ma-offend. Standard of procedure din po yun. Parang wala lang iniwan yan na sasakay ako ng barko.
Halimbawa, pupunta ako ng Visayas or Mindanao, dala ko yung sasakyan ko. Sasakay ako ng barko, di ba hinahanapan tayo ng dokumento? So, ganun lang yun. Hindi ibig sabihin na hinahanapan ka ng dokumento, meron ng pagdududa na yan ay nakaw, na yan ay hot car. Hindi ganun yun. Kaya kayo hinahanapan ng dokumento, it's part of the operating procedure noong naghahanap ng dokumento yon. Ganon din dito sa amin. Kaya wag kayong ma-offend. Kaya if you think that the bike has no documents, wag na po kayo magdala ng motor dito. Hindi ho namin tatanggapin yan. Again, hindi ko na binanggit yung pangalan ng tao, hindi ko na rin kinuna ng picture yung video yung nagdala niyan para walang samaan ng loob. Ito naman ay pinopost ko lang para, for awareness. At huwag kayong magtampo sa amin dahil bahagi yan ng legal na sistema. So, again, wala tayong dapat na maging problem in the future. That's why sa umpisa pa lang inaayos na natin ang procedure. Salamat po sa inyong pakikinig. Subaybayan nyo lagi yung mga post ko dito sa aking account na Nelson Rason Tingin at saka yung aming page na Von and Hans Metal Crafts. So, ang aming company ay gumagawa ng mga accessories ng big bikes, mga metal accessories mula sa crash guard, CC bar, handlebars, mga brackets na yan, mufflers, etc. etc. So, yun po yung pangalan ng company, Von and Hans. At kami ay, bukod sa nakikita niyo mga motor dito na ginagawa namin, ay meron ding mga nag-order online dito sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. Tandaan po natin, Von and Hans Metal Crafts. Mabuhay po kayo.